Mga hapon po, mapakyaw. Ito po ang aking report medyo noon sa pagbabasa at pagsusuri. Ang kahalagan ng pagbabasa sa mga teorya sa pagbabasa. Ang una ay ang bottom-up theory. Tinatawag po din ng outside-in o data-driven. Sa ito, medyo pong tatlong kategorya nasa iyang pyramid. Ang una at medyo nasa pababa ay ang letra o tunog. Sa ito, sa dito, ang isang pag binabasa sa kaniyang ang katlat ay medyo siya'y malalim o ipakialam kung ano man ang relasyon ng mga letra sa alpabeto o penoma, kung ano mang malalim sa kahulugan ng mga magsalita. At ang tono o tunog sa kaniyang pagbigkas. Ang ikalawa ay ang mga salita o lexical na antas. Sa dito, ang individual na sino mang nagbabasa sa anumang aklat ay kung anumang ang kanilang nakialam sa ng mga dictionary definitions o relasyong lexical sa anumang mga salita na ilang binabasa. At ang ikatatlo at ang mas importante doon dito sa bottom up ay ang kahulugan o malalim na istruktura. Sa dito magiging comprehend o maalam kung anumang mensahe o ibig sabihin sa anumang binabasa sa isang estudyante o mambabasa. Sa ikalawang teorya ng pagbabasa ay ang top-down theory na tinatawag po ng inside-out o conceptually driven. Sa dito, tulad ng una, may ikatatlong kategorya na nasa kaniyang pyramid. Ang una at nasa pataas ay ang kahulugan o malalim na istruktural. Ang ikalawa ay syntaxis at ang ikatatlo ay pag-uugnay ng mga letra sa alpabeto o phonema. Tulad sa una, pareho ang ibig sabihin sa kahulugan doon sa unang pyramid, medyo sa ikalawang dito, o sa bottom-down theory, dito sa top-down theory. Dito sa syntaxis, modelo padron ng wika, ay ang mambabasa ay magiging komprehendo sa anumang moderno sa kaniyang binabasa na mga salita at ginang mag-connect siya sa anumang mga salita na nagbibigay ng konteksto at tumutulong sa pag-unawa sa kaniyang binabasa. At dito sa ikatatlo, sa pag-uugnay ng mga letra sa alpabeto o phonema, ugnayan ng mga letra o tunog. Sa dito, ang mambabasa ay siya ay bibigay ng konekto o connection ng masalita sa kanyang tunog at sa kanyang anuman siyang maalam sa anumang kahulugan na kanyang binabasa sa mga salita. Diyon sa mga connection sa mga letro doon sa alpabeto. At sa ikatatlong reading theory
o tirong pagbabasa ay ang interactive. Dito, ang mambabasa ay may siyang kakahayang maunawaan at tumugon sa mga tanong gamit ang parehong dating kaalaman at impormasyon mula doon sa teksto sa anuman siyang binabasa. At ang ikaapat ng teorya sa pagbabasa ay ang schema or eskema. Ito ay tumutukoy sa umiral na kaalaman at mental na frameworks ng mamabasa na humuhubog sa kanilang interpretasyon ng bagong impormasyon. Itinatampok nito kung paano maimpluwensya ng mga naunang karanasan at kaalaman ang pag-unawa.